Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating si roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay tumulong pa sa pag-unlad ng pananampalataya at sa paglawak nito. Ang mga umalis sa Jerusalem dahil sa pag-uusig ay pumunta sa iba't ibang lugar. Siguro umuwi sila sa kanilang probinsya o doon na sila nakapaghanap buhay. Pero kung nasaan sila, patuloy silang nagsasalita tungkol kay Jesus. Kaya ang iba ay pumunta sa Phoenicia na nasa kasalukuyang Lebanon. Ang iba naman ay sa isla ng Chipre at ang iba sa lungsod ng Antioquia sa bansa ng Syria. Sa kanilang pagpapahayag tungkol kay Jesus sa kapwa Hudyo lang sila pumupunta. Maliban sa mga mananampalataya na taga-Chipre at taga-Sirene. Nung sila'y napapunta sa Antioquia, nagsalita din sila sa mga Griego, sa mga hindi Hudyo. Ang tinutukoy ng mga Griego dito ay hindi lang yung nagsasalita ng Griego, kundi sila ay hindi mga Hudyo. Sila ay nabibilang sa mga Hintil. Kahit na hindi sila Hudyo, malapit ang puso nila sa katuruan ni Moises. Kaya nga sila ay pumupunta sa mga sinagoga ng mga Hudyo at nakikinig sa mga aral tungkol sa iisang Diyos. Maraming mga Griego sa Antioquia ang tumanggap sa magandang balita tungkol kay Jesus. Nang dumating ang balitang ito sa mga apostol sa Jerusalem, pinadala nila si Barnabas, isang tao na puno ng Espiritu Santo at pananampalataya. Siya ay taga-isla ng Chipre, kaya siya ay nagsasalita din ng Griego. Nasaksihan niya ang lakas ng pananampalataya ng mga taga-Antioquia. Natuwa siya at in-encourage niya ang mga taga roon na manalig sa Diyos at matatiling matatag. Dahil sa dami ng trabaho sa pag-organize ng mga tao
at sa pagpangangaral sa kanila, pinuntahan niya si Saulo na noon ay nandoon sa kanila sa Tarsus, sa kabilang Roman province ng Cilicia. Si Bernabe rin ang nagpakilala kay Saulo sa mga mananampalataya sa Jerusalem nung ito'y nagbagong buhay. Kaya kilala niya si Saulo. Silang dalawa ay nagtulungan na itayo at palakasin ang simbahan sa Antioquia. Dito sa lungsod na ito, nauso na tawaging Kristiyano ang mga naniniwala na dumating na ang Kristo at siya ay si Jesus. Naging international na ang paglawak ng pananampalataya. Noon, ito'y para lang sa mga Hudyo sa Jerusalem at sa probinsya ng Judea. Ngayon ito'y nakarating na sa mga karatig bansa. Salamat sa pag-uusig. At marami na rin hindi mga Hudyo, mga tinatawag na hintil, ang tumatanggap ng magandang balita. Dumikit na rin sa grupong ito ng mga mananampalataya ang pangalang Kristiyano. Sila ay mga Kristiyano kasi naniniwala sila doon na dumating na ang pangakong Kristo. At ito nga ay si Jesus na taga Nazaret. Ang paglawak ng mga Kristiyano ay hindi naaayon sa anumang 5-year plan o strategy planning ng mga apostol. Ito ay ayon sa plano ng Diyos. Ang ginawa lang ng mga apostol ay tumugon sa mga pangyayari na madalas hindi nila inaasahan. Sa maliksing pagtugon sa mga ito, sumunod sila sa plano ng Diyos na siyang may hawak ng kasaysayan. Talagang kumikilos ang Diyos sa kasaysayan. At ang kasaysayan natin ay kasaysayan ng kaligtasan. Pati sa pag-uusig at kahirapan ay ginagamit ng Diyos upang ang kaligtasan ay mas lalong lumaganap. Maniwala tayo na kumikilos ang Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay, pati na ang kaguluhan sa politika natin at mga digmaan sa mundo. Ito rin ay mga pagtawag na maging malapit sa Diyos. Ito rin ay tutungo sa kaligtasan. Hindi natin alam papaano pero kumikilos ang Diyos sa mga pangyayaring ito. O Diyos, bigyan mo kami ng malalim na tiwala na nandito ka sa piling namin at kumikilos ka para sa aming kaligtasan. Tulungan mo kaming tumugon sa mga hamon ng panahon na may tiwala sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.